King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 529. Unparalleled Heaven Battle ang Bloodline. Sa kanyang ganap na kontrol sa sitwasyon, mabilis na pinilit ni Zhao Feng si Yu Tianhao sa panganib. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi pa nangyari sa kamakailang Sacred True Dragon Gatherings, ngunit ang pagkakaroon ng mga Lord Prodigies na ito ay isang himala mismo. Ang Deputy Patriarch ang nanguna. Lahat ng nasa ibaba ay nagpipigil ng hininga habang kumikislap ang kanilang mga mata sa pananabik. Ang kapangyarihan ng kidlat na kulay lila ay talagang malakas. Si Zhao Feng ay lumutang sa hangin habang ang kanyang damit ay umaalon sa hangin. Sa kanyang pag-iisa, ang kanyang pag-unawa at pag-unawa sa kidlat na kulay lila ay nadagdagan ng mga lukso at hangganan. Ang kanyang Purple Destruction, Wind Lightning Destruction at ang kanyang Wind Lightning Eye Flame ay naglalaman ng purple-colored lightning, at ang kapangyarihan ay nalampasan ang kaalaman ng lahat. Sa kabila ng maagang yugto ng paglilinang ng True Lord rank ni Zhao Feng, alinman sa dalawang galaw na iyon ay maaaring makapinsala o makapatay pa nga ng isang tao sa half-step na Origin Core Realm. Sa kabila, whoosh! Sa loob lamang ng isang hininga, lumala ang pinsala ni Yu Tianhao. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning Eye Flame ay naglakbay sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip at nagsimulang sunugin ito. Parehong nasugatan ang katawan at kaluluwa ni Yu Tianhao. Kung ito ay isang tao na wala ang kanyang hindi kapani-paniwalang layunin sa labanan, sila ay nasugatan ng husto. Kung magpapatuloy ito, maaaring mabilis na matalo si Yu Tianhao. Nakakagulat ang mga pagpapahusay ni Zhao Feng. Nagningning ang mga mata ng dalawang soberano. Ang kalamangan ni Zhao Feng ay nagmula sa kanyang mga taktika at kontrol sa labanan. Zhao Feng, talagang hindi mo ako binaygo. Tila nagliyab ang bloodline ng binata na nababalutan ng apoy na itim ang buhok. Wu! Isang misteryoso, malamig, at malabong figure ang tila sumanib sa katawan ni Yu Tianhao, na tinakpan siya ng nakakasilaw na mga ilaw na diretsyong bumaril sa kalangitan. Ang mahinang figure na sumanib kay Yu Tianhao ay mararamdaman lamang sa pamamagitan ng mental energy. Break. Ibinuka ni Yu Tianhao ang kanyang mga braso at ganoon din ang ginawa ng mahiwagang malabong figure. Para siyang isang Diyos ng digmaan na bumaba sa kanya. Ang bawat aksyon niya ay naglalaman ng layunin ng labanan na maaaring maninangil sa pamamagitan ng mga Diyos at demonyo. Sa isang whoosh, nawala ang kapangyarihan ng Wind Lightning Eye Flame. Unparalleled in the world. Itinulak ni Yu Tianhao ang kanyang palad at ang Heaven Earth Yuan Qi na kanyang naakit ay higit sa doble kaysa dati. Higit pa rito, ang welga na ito ay naglalaman ng nakakatakot na layunin ng labanan na tila naganap sa pisikal na mundo. Ang pag-atake na ito ay maaaring makatigil sa mga multo at Diyos. Para siyang ibang tao sa dati. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Bago pa man dumating ang pag-atake, ang nag-aalab na layunin ng labanan ay nagsimula ng umatake sa kanyang kaluluwa at kamalayan, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay napakalakas. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Huminga ng malalim si Zhao Feng nang lumitaw ang mahinang purple core sa kanyang palad, na nagsimulang umikot sa gitna ng Asher Lightning. Beng! Parang bundok na nahati, nagsagupaan ang dalawang puwersa. Sa sandaling magtama ang dalawang kapangyarihang ito, ang unparalleled in the world ni Yu Tianhao ay tumungo kay Zhao Feng. Weng! Mabilis na nag-react si Zhao Feng nang lumitaw ang isang makapal na patong ng tubig sa kanyang katawan, na hamarang sa natitirang puwersa. Ngunit kahit noon pa man, napaatras siya ng mahigit 100 yarda. Nasugatan siya. Paanong ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay biglang tumaas ng labis. Bumilis ang paghinga ni Zhao Feng. Binuksan niya ang kanyang God's Spiritual Eye at sinimulang suriin si Yu Tianhao. Ang malamig na malabong figure ay tila nag-alab sa pamamagitan ng isang misteryosong bloodline at maging ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hindi ito makopya. Unparalleled Heaven Battle ang Bloodline. Patriarch Hong at Thou Sovereign Bayan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng bloodline ni Yu Tianhao ay ganap na nag-alab, na naging dahilan upang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Ang bawat aksyon ni Yu Tianhao ay naglalaman ng mental energy battle intent na maaaring sugpuin ang sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm. Higit pa rito,
ang misteryosong bloodline ay kapansin-pansing nadagdagan ang kapangyarihan ng bawat galaw. Unparalleled secret technique. Chaotic dancing spring and autumn. Ang itim na buhok ni Yu Tianhao ay umihip sa hangin habang siya ay natatakpan ng kumikinang na liwanag. Sa sandaling ito, parehong mas malakas ang kanyang opensa at depensa. Pang! Nagpadala si Yu Tianhao ng ilang suntok, at ang bawat isa sa kanila ay parang mga bundok habang sinisira nila ang lahat ng nakatayo sa kanilang landas. Ito ay tulad ng isang Diyos ng digmaan ay bumaba sa kanya. Natigilan sina Timo, Jiang Saneng, at ang iba pa. Ang puso ng lahat mula sa Iron Blood Religion ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Nakatingin lang sila habang pinaikot ni Yu Tianhao ang tubig at pilit na pinaatres si Zhao Fang. Ilang paghinga mamaya. Teng! 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 Umatras si Zhao Fang at ang tubig sa paligid niya ay kumupas na ang kulay. Kahit na sa kanyang kulay purple na kidlat, halos hindi niya kayang labanan si Yu Tianhao. Wings of Wind and Lightning. Ang source of true spirit ni Zhao Fang ay kumikislap na may mahinang lilang liwanag habang ang isang pares ng mga pakpak ay nilikha na mas maliwanag kaysa sa nakaraang bersyon. Ho! Ang Wings of Wind and Lightning ay pumutok, na tinawag ang Lightning at Wind Yuan Qi sa loob ng 10 milyang radius. Sa maikling sandaling iyon, si Zhao Fang ay naging malabo na afterimage habang ang kanyang bilis ay nalampasan ni Yu Tianhao. Hiu! Isang figure ang sumilay sa kalangitan. Hindi lang mabilis ang paggalaw ni Zhao Fang. Naglalaman din ito ng mga ilusyon na nagmula sa kanyang mental energy technique. Maging si Yu Tianhao, na nakabukas ang kanyang unparalleled heaven battle bloodline, ay hindi malinaw na makita si Zhao Fang. Kahit na malakas ang unparalleled heaven battle bloodline, ang pangunahing focus nito ay sa lakas at depensa. Walang gaanong pagtaas sa bilis. Unparalleled. Muling ginamit ni Yu Tianhao ang pag-atake na tila nilalamon ang kalangitan, at isang mahiwagang malamig na liwanag ang dumurog sa lahat ng dinadaanan nito. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay hindi tumama kay Zhao Fang sa pagkakataong ito. Gamit ang Wings of Wind at Lightning, ang bilis at liksi ni Zhao Fang ay parehong mas mataas. Higit pa rito, maaaring hulaan ng kanyang God Spiritual ay kung ano ang mangyayari. Wind Lightning Eye Flame. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Purple Destruction, Claw of Wind and Lightning. Mabilis na gumalaw si Zhao Fang at marahas na nag-counterattack sa pagitan ng kanyang mga pag-iwas. Mahabang pag-atake, malapit na labanan. Ang mga pakulo ni Zhao Fang ay tuloy-tuloy. Boom! Bam! Ang lahat ay nakakita lamang ng dalawang figure na kumikislap sa hangin. Malabo ang kanilang mga mata at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Ang labanan ay pumasok sa isang pagkapatas. Ang dalawang pinuno ng napakahusay na kamangha-manghang henyo ay may kanya-kanyang kalamangan, kaya ang mananalo ay hindi mapagpasyahan ng ilang sandali. Sa mga tuntunin ng tunay na lakas ng labanan, si Yu Tianhao ay may malinaw na kalamangan, ngunit masyadong kontrolado ni Zhao Fang ang sitwasyon. Ito ang bentahe ng kanyang eye bloodline. May bentahe din siya sa bilis. Napabuntong hininga si Dao Sovereign Bayan. Tama iyan. Ang unparalleled heaven battle bloodline ni Yu Tianhao ay dapat na walang kapantay, ngunit si Zhao Fang ay halatang isang espesyal din. Maaari niyang pilitin si Yu Tianhao sa hakbang na ito at kahit na medyo kontrolin. Sabi ni Patriarch Hong. Ang labanang ito ay nagpatunay na walang sino man sa kanilang henerasyon ang maihahambing sa kanila. Walang henyo mula sa nakalipas na 12-dosenang henerasyon ang maihahambing sa kanila. Sa mga ulap. Divine Light of Destruction. Isang maliwanag na liwanag ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang na naghiwa-hiwalay ng lahat ng bagay sa dinadaanan nito. Iyan. Hindi ba iyon ang pamamaraan ng eye bloodline ng pamilya Golden Sun? Nataranta ang dalawang soberano. Ang Divine Light of Destruction ay sinasabing magagawang magpakalat ng anumang pamamaraan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zhao Fang ang kumpletong bersyon upang mahawakan si Yu Tianhao. Shoo! Tinamaan ng ilaw si Yu Tianhao at mabilis na nag-disperse sa kanyang depensa. Ang ikinadismaya ni Zhao Fang ay ang misteryosong figure ni Yu Tianhao ay hindi naapektuhan dahil kabilang ito sa kanyang bloodline.
Walang nakakaalam kung anong uri ng anyo ito, tulad ng Eye of Heaven ni Zhao Fang. Unparalleled secret technique, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Lalong nag-alab ang bloodline ni Yu Tianhao, at ang layunin mula sa bawat pag-atake niya ay umaagos patungo sa kaluluwa ni Zhao Fang. Kung hindi dahil sa katotohanang si Zhao Fang ay mayroong God's spiritual eye, na nagbigay sa kanya ng isang malakas na kaluluwa, siya ay mapapagod kahit na hindi siya nasugatan. Palakas ng palakas si Yu Tianhao. Wala bang limit ang bloodline niya? Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kadalasan, ang bawat bloodline secret technique ay may limitasyon at isang presyo ang kailangang bayaran para magamit ito, ngunit tila mas lumalakas si Yu Tianhao habang siya ay lumalaban. Para bang ipinanganak ang kanyang kadugo para sa labanan. Mukhang kailangan kong gamitin ang anino ng sandata upang talunin si Yu Tianhao. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sa pag-iisip hanggang dito, naging ice blue ang kaliwang mata niya. Ice Imperial Spear, lumitaw. Huminga ng malalim si Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang bloodline, at ang kalahating transparent na anino ng Ice Imperial Spear ay namuo. Ho! Isang hindi maipaliwanag na lamig ang nagpalamig sa lahat, kasama ang Yuan Qi. Pang! Ang pag-atake ni Yu Tianhao ay agad na nagyelo habang papalapit ito, parang ningas na agad na patay. King of Gods, Kabanata 530. Tagumpay at pagkatalo. Ang hitsura ng anino ng Earth Grade na sandata ay agad na nagpabagal. Basag. Ang makinang na arco ng Ice Imperial Spear ay nagyelo at nabasag ang lahat ng dinadaanan nito. Earth Grade Weapon Shadow. Si Zhao Fang ay may isang piraso ng Earth Grade na sandata. Natigilan ang dalawang soberano. Walang kompletong Earth Grade na armas sa Azure Flower Continent. Mayroong isang maliit na bilang ng mga sovereign na may mga piraso ng Earth Grade na armas, ngunit kahit na iyon ay bihira. Ngunit sa sandaling ito, matagumpay na natawag ang isang piraso ng Earth Grade na sandata sa kamay ng isang alipin. Hindi maisip ng dalawang sovereign kung gaano kalakas ang kompletong Earth Grade na sandata. Break. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline upang paikliin ang kanyang Ice Imperial Spear. Ang ekspresyon ni Yu Tianhao ay nagbago ng husto nang ang kanyang malakas na pag-atake ay agad na ginawang yelo ni Zhao Fang. Pang! Ang kanyang bloodline ay tila nag-freeze mula sa Earth Grade na anino ng armas habang siya ay itinulak pabalik ng 12-dosenang yarda. Si Zhao Fang ay hindi agad tumuloy dahil ang kapangyarihan ng Earth Grade na sandata ay masyadong malakas. Kung hindi niya ito makokontrol ng maayos, maaari niyang patayin ang isang normal na half-step na Origin Core Realm ng madali. Sa pag-iisip kung paano ginamit ni Zhao Fang ang anino ng sandata ng Earth Grade na ito upang talunin ang Skeletal Division Leader hanggang sa punto ng pagmamakaawa para sa buhay nito, mas malakas pa si Zhao Fang kaysa noon. Isang piraso ng isang Earth Grade na sandata. Patuloy na tumataas ang hangarin ni Yu Tianhao sa labanan habang siya ay malamig na tumawa at humawak sa hangin. Shua! Isang 30 pulgadang haba ng espada ang nagmaterial sa kanyang kamay at naglabas ng kingly aura. Hawak ng espada. Piraso ng isang Earth Grade na sandata. Bahagyang huminto si Zhao Fang. Ang Ice Imperial Spear na natanggap niya ay mas kumpleto kaysa sa hilt na iyon, ngunit magagamit lamang ni Zhao Fang ang isang bahagi ng kapangyarihan nito. Ang sword hilt na iyon ay marahil ang sandata ng isang Void God Realm expert kapag ito ay kumpleto na. Ang nakakatakot na aura ay nagpang-inag sa puso ng dalawang soberano. Unparalleled in the world. Sumama si Yu Tianhao sa malamig na malabong figure at isang makinang na liwanag ang nag-counter-attack kay Zhao Fang. Kasabay nito, sinaksak ni Zhao Fang ang kanyang asol na sibat. Ding! Nagsagupaan ang dalawang layunin mula sa dalawang sandata ng Earth Grade, at lumitaw ang isang maliit na butas sa figure ng Ice Blue Spear. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakakatakot na lamig ang nagpalamig sa hawakan ng espada ni Yu Tianhao. Woo! Nagsagupaan ang dalawang aura, na lumikha ng mapangwasak na shockwaves. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Zhao Fang at Yu Tianhao. Ang pagkakaiba ay ang pinsala ni Zhao Fang ay unti-unting gumagaling, ngunit ang pinsalang ito ay mula sa kapangyarihan ng isang Earth Grade na sandata, na magpapabagal sa kanyang bilis ng paggaling. Medyo lumala ang sitwasyon ni Yu Tianhao.
Ang bilis ng kanyang paggaling ay kalahati ng kay Zhao Feng kahit na siya ay nasa unparalleled heaven battle ng bloodline state. Hindi maganda. Kung magpapatuloy ito, magiging lubhang mapanganib ito. Nagbago ang mga ekspresyon ng dalawang soberano. Ang kapangyarihang taglay ng dalawang kabataang ito ay umabot sa punto kung saan maaari nilang banta maging ang mga soberano. Tumigil ka. Isang dumadagandong na boses ang umusbong sa kalangitan, na naging dahilan upang makaramdam ng matinding pressure ang lahat sa loob ng 12-dosenang milya. Maging sina Dao Sovereign Beiyan at Patriarch Hong ay nakaramdam ng pressure nang marinig nila ang boses na ito. Shua. Isang gwapong lalaki ang bumaba sa pagitan ni Zhao Feng at Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen. Bulalas ni Patriarch Hong nang makilala niya ang bagong dating. Buksan. Ikinaway ni Yu Xingchen ang kanyang kamay at isang napakagandang transparent na kamay ang pilit na pinaghiwalay ang dalawang kapangyarihan. Bam! Bam! Ang dalawang pinuno ng napakahusay na kamanghamanghang henyo ay itinulak palayo ng mahinang puwersa, ngunit kahit noon pa man, halos lumuwa si Zhao Feng ng isang subo ng dugo. Sa pagmamasid, ang mga figure ng Earth grade na sandata ay dahan-dahang hinihiwalay ni Yu Xingchen. Ilang paghinga mamaya. Whoosh! Ang kapangyarihan ay sa wakas ay natunaw ni Yu Xingchen at nagpakawala siya ng hininga bago tumitig kay Yu Tianhao. Ang lakas ng loob mong gamitin ang unparalleled heaven battle ng bloodline ng ganyan. Sa tingin mo kaya mo ba ang mga kahihinatnan ng paggamit nito? Si Yu Tianhao ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay mabilis na nawala at ang kanyang katawan ay naging payat. Malinaw na may mga side effects mula sa paggamit ng unparalleled heaven battle ng bloodline. Kapag ang bloodline na ito ay nagamit ng sobra, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Paano magagamit ng True Lord rank ang kapangyarihan ng isang Earth grade na sandata? Kung hindi ako dumating sa oras, baka nawalan na kayo ng buhay. Napatingin si Yu Xingchen kay Zhao Feng. Hindi sumagot si Zhao Feng, at medyo natakot din siya. Halos hindi niya makontrol ang isang piraso, ngunit kung ang dalawang piraso ng Earth grade na sandata ay magsalubong, maging ang mga sovereign ay mapipilitang bumalik. Yu Xingchen, sa kabutihang palad ay dumating ka sa oras. Nagpakawala ng hininga si Patriarch Hong. Bagamat mapipigilan nila ni Dao Sovereign Beiyan ang kapangyarihan ng dalawang anino ng sandata ng Earth grade, hindi nila ito magagawa habang tinitiyak na magiging ligtas ang dalawang pinuno ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Gayunpaman, may kakayahan si Yu Xingchen na gawin iyon. Pilit niyang pinaghiwalay ang dalawang kapangyarihan nang hindi nasaktan si Zhao Feng o Yu Tianhao. Natahimik ang ekspresyon ni Yu Tianhao habang binabati niya ang dalawa pang sovereigns, ngunit hindi siya nagtagal. Tianhao, wala na masyadong oras. Ang kapalarang ito ay nangyayari lamang isang beses bawat 20 taon. Lumakas ang ekspresyon ni Yu Xingchen habang hawak niya ang balikat ng kanyang anak. Sige. Itinanggo ni Yu Tianhao ang kanyang ulo at siya ay tila nang hina. Bago siya umalis, tumingin siya ng malalim kay Zhao Feng at bumulong sa mababang tono. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng napakalakas na kalaban tulad mo sa Azure Flower Continent bago umalis. Nagulat si Zhao Feng. Hindi mahirap isipin na may tiwala si Yu Tianhao sa kanyang sarili. Hindi akalain ng huli na hindi siya mananalo. Ikaw lang ang kalaban ko sa kontinente mula sa henerasyong ito. Tumanggo si Zhao Feng. Ang lakas ni Yu Tianhao ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Bago gamitin ang anino ng Earth grade na sandata, maaari lamang niyang labanan si Yu Tianhao sa isang draw. Kahit na ginamit niya ang Earth grade weapon, mahihirapan pa rin siyang manalo. Mag-away ulit tayo minsan. Maaaring 5 taon, 10 taon, o mas matagal pa. Ang aura ni Yu Tianhao ay naging napakahina. 5 taon, 10 taon, o mas matagal pa. Nagulat si Zhao Feng. Tila aalis si Yu Tianhao sa Azure Flower Continent at pupunta sa isang napakalayo na lugar. Paano kung makipagdeal tayo? Makalipas ang 10 taon, muli tayong lalaban. Nahibsan ang pagod sa mukha ni Yu Tianhao at nahirapan siyang panatilihing nakadilat ang kanyang mga mata. Napagod siya sa sobrang paggamit ng unparalleled heaven battle ng bloodline. Sige, 10 taon na. Tumanggo si Zhao Feng.
Alam din niya na ang paglusot sa cultivation pagkatapos maabot ang True Lord rank ay mas mabagal, at ang bottleneck ay maaaring tumagal ng 12 taon. 10 taon ay hindi masyadong mahaba. Tara na. Tinapos ni Yu Xingchen ang pag-uusap ng binuhat niya si Yu Tianhao at mabilis na tumakbo papunta sa mga ulap. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos lumipad palabas ng ilang daang milya si Yu Xingchen. Ama, kung hindi mo kami pinigilan, ako na ba ang huling mananalo? Bahagyang nanginig ang mga kilay ni Yu Tianhao. Sa teorya, walang limitasyon ang unparalleled heaven battle ang bloodline. Kung nagpatuloy ang laban, mas malaki sana ang tsansa mong manalo. Hindi sumang-ayon si Sovereign Yu Xingchen. Kung narito si Zhao Fang, matutulala siya. Paano magkakaroon ng nakakatakot na bloodline na wala itong limitasyon? Napangiti si Yu Tianhao nang marinig niya ito, na parang masaya na natanggap niya ang kumpirmasyon ng kanyang ama. Ngunit, ang mga salita ni Yu Xingchen ay naging ang labis na paggamit sa walang kapantay na heaven battle ang bloodline ay nangangahulugan na malamang na mamatay ka, samantalang si Zhao Fang ay mabubuhay kahit na siya ay natalo. Ama. Nagbago ang ekspresyon ni Yu Tianhao. Sa makatuwid, ang huling mananalo ay si Zhao Fang. Tumanggaw si Yu Xingchen. Nang marinig ito, nagtampo si Yu Tianhao, ngunit ang sumunod na sinabi ng kanyang ama ay hindi siya nakaimik. Kung titingnan mo ang kasaysayan, tanging ang mga nabuhay hanggang sa wakas ang tunay na nanalo. Hindi mahalaga kung nanalo o natalo sila noon. Nagsimulang mag-isip si Yu Tianhao. Maaaring patuloy na tumaas ang kapangyarihan ng unparalleled heaven battle ang bloodline hanggat hindi nauubos ang life force ng user. Gayunpaman, ang gumagamit ay kailangang magbayad ng isang presyo para sa paggamit nito. Sa madaling salita, kung magkano ang iyong kinuha ay kailangang bayaran sa ibang pagkakataon, ito ang balanse. Sa partikular, sa sitwasyon sa pagitan ni Yu Tianhao at Zhao Fang. Kung nanalo si Yu Tianhao, ang kinakailangang kapangyarihan ay maaaring magresulta sa pagkamatay niya, dahil ang bilis ng pagbawi ni Zhao Fang ay napakabilis at napakabilis. Mahirap para sa kanya na mabilis na talunin si Zhao Fang. Kung gusto ni Yu Tianhao na manalo, kailangan niyang bayaran ang presyo ng kamatayan. Tianhao, matulog ka na. Ihahatid na kita sa natitirang daan. Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yu Xingchen at binagalan niya ng kaunti para hayaan si Yu Tianhao sa kanyang likuran na makatulog ng mas mahimbing. Sa katotohanan, nakita ni Yu Xingchen ang karamihan sa labanan. Ang isang draw ay ang pinaka-perpektong sitwasyon mula sa kanyang pananaw, dahil ang paglalakbay ni Yu Tianhao ay masyadong maayos, na nangangahulugan na siya ay sobrang kumpiyansa at mayabang. Bilang isang ama, ginawa ni Yu Xingchen ang kanyang makakaya, ngunit hindi niya alam na ang karanasang ito ay nakinabang din kay Zhao Fang sa parehong paraan. King of Gods, Kabanata 531. Sovereign Ambush. Sa tuktok ng bundok, pinanood ni Zhao Fang sina Yu Xingchen at Yu Tianhao na umalis na may tame time na ekspresyon. Mula nang bumalik mula sa mana, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Ang kanyang cultivation, comprehension, soul, at eye bloodline ay tumaas lahat sa kapangyarihan, at noong nakaraang taon, nagawa niyang linangin ang isang bahagi ng Purple Destruction Lightning. Naniniwala siyang hindi siya matatalo sa buong kontinente laban sa sinumang nasa ilalim ng Origin Core Realm, ngunit ang labanang ito ay nagpatigil sa kanyang pagmamataas at labis na kumpiyansa. Kahit gaano kakahusay, palaging may isang tao na mas mahusay sa labas. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga makapangyarihang henyo ang naruroon? Junior lang ako sa tuktok ng Azure Flower Continent. Nalutas ang mga mata ni Zhao Fang. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti at pagsulong ay makakahabol siya sa mga alamat. Zhao Fang, kamusta ang iyong mga sugat? Sumugod sina Patriarch Hong at Timo. Nagpasalamat na sila na walang seryosong nasaktan o namatay sa labanan ngayon lang. Ayos lang ako. Napangiti si Zhao Fang nang kumalat ang alon ng tubig at pinagaling ang kanyang katawan. Karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling na sa ngayon. Nagtinginan si Patriarch Hong at Timo nang may pagtataka. Kung magpapatuloy ang labanan, ang bentahe ni Zhao Fang ay magiging mas malaki. Hindi bababasa, ang posibilidad na mabuhay ay mas mataas.
Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang kanyang posisyon bilang Deputy Patriarch pagkatapos ng labanang ito, ngunit mas madali ang kanyang trabaho kaysa kay Timo. Higit pa rito, pinamunuan na ng Iron Blood Religion ang Canopy Great Country. Kahit papaano, walang puwersang ng ahas na hamanin sila. Nangangahulugan ito na maaaring gugulin ni Zhao Fang ang kanyang oras sa paglinang at pagperpekto ng kanyang eye bloodline. Sa kasalukuyan, kasabay ng pagtaas ng kanyang cultivation, ang kanyang eye bloodline power ay tumataas. Gayunpaman, dahil sa paghihigpit ng kanyang paglilinang, ang mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Fang ay hindi na umunlad ng higit pa. Natutunan ko na ang bawat lihim na pamamaraan ng tatlong pangunahing pamilya ng eye bloodline. Sa wakas ay natagpuan ni Zhao Fang kung ano ang pumipigil sa kanya. Dahil nasa Azure Flower Continent, mahirap para sa kanya na matuto ng anumang bagong diskarte sa eye bloodline. Siyempre, ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang Wind Lightning Stone Tablet pa rin. Naintindihan na niya ang ikasampung bahagi ng kidlat na kulay lila at, bagamat ang bilang na iyon ay tila maliit, ang mga diskarte ng Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay napakadali ng pumatay ng normal na kalahating hakbang na Origin Core Realms. Bukod doon, hindi rin siya nag-relax sa pag-unawa sa Ice Imperial Spear. Ang Ice Imperial Spear ay mas kumpleto kumpara sa iba pang mga sandata ng Earth Grade, kaya mas maiintindihan ito ni Zhao Fang kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipatawag ito ng buo. Sa teorya, dahil ang lakas ng kanyang kaluluwa ay maihahambing sa isang sovereign, hindi imposible para sa kanya na gamitin ang Ice Imperial Spear, ngunit ang isang lubos na kompletong Earth Grade na sandata ay magiging masyadong nakakagulat kung ito ay ibunyag. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Zhao Fang na gamitin ito. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas. Dahil sa paghihigpit ng Azure Flower Continent, pinagsama-sama ang mga kakayahan ni Zhao Fang ngunit walang ginawang malaking pagpapabuti. Master, sa nakalipas na kalahating taon, ang mga mapagkukunan na aming nakalap ay halos naubos na. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Kumusta ang pag-unlad? Pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa 10,000 Ghost Pearl. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay mamasa-masa, itim na putik, at 5 True Lord rank Ghost Corpses ang nakatayo sa isang hilera, ang kanilang mga aura mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto ng True Lord rank. Ang 5 True Lord rank Ghost Corpse na ito ay nagmula sa 100 Graves Forbidden Ground at iba sa mga normal na Ghost Corpses. Ang orihinal na 2 Dark Silver Ghost Corpses na tinataglay ni Zhao Fang ay nasa kabilang panig, at ang kanilang mga aura ay halos nasa late stage na True Lord rank. Gayunpaman, sa kanilang laso na maaaring pumatay sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm, hindi sila masusukat ng mga normal na pamantayan. Nangangahulugan ito na kontrolado na ni Zhao Fang ang 7 True Lord rank Ghost Corpses. Kung malalaman ito ng iba, sino ang nakakaalam kung gaano sila masindak? Kailangang malaman ng isa na ang buong Canopy Great Country ay mayroon lamang 5 o 6 na True Lord ranks. 5% kompleto na. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang, na parang hindi nasisiyahan. Ang sarili niyang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay hindi ibinilang sa 100 Corpse Plan. Master, hindi ako ang mabilis. Kulang lang ang resources. Mapait na sabi ng Skeletal Division Leader. Hindi ito pinagdudahan ni Zhao Fang. Bagamat mayroon siyang pangunahing mapagkukunan, ang iba pang mga materyales na kinakailangan ay bihira pa rin sa Azure Flower Continent. Kahit na sa lakas ng Iron Blood Religion, hindi ito sapat. May kukunin pa tayo mamaya. Kamusta ang recovery mo? Binago ni Zhao Fang ang paksa. Ang aura ng Skeletal Division Leader ay hindi gaanong naiiba sa isang tunay na sovereign. Nabawi ko ang 60 hanggang 70% ng aking peak battle power at kaya kong makipag-spar sa mga normal na sovereigns, ngunit hindi ako magtatagal laban sa mas malalakas na tulad ni Yu Xingchen. Sagot ng Skeletal Division Leader. Nang marinig iyon, nasiyahan si Zhao Fang. Kahit na nakuhang muli ng Skeletal Division Leader ang 60 hanggang 70% lakas nito, lumampas na iyon sa mga normal na half-step na Origin Core Realm Expert. Kung hindi niya gagamitin ang Earth Grade na armas, naisip ni Zhao Fang na malamang na hindi siya mananalo laban sa Skeletal Division Leader.
Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 3 buwan. Sa puntong ito, ang plano ni Zhao Feng na 100 corps ay umabot na sa 6% ang natapos, nagdagdag ng isa pa. Sa kasamaang palad, walang sapat na mapagkukunan. Kung makakagawa tayo ng 10 o higit pa, mabubuo natin ang hanay ng 100 corps curse, at 50 sa kanila ang maaaring maghigpit ng kahit isang sovereign strength. Ang 100 ay maaaring magbanta sa buhay ng isang soberano. Nanghihinayang sabi ng Skeletal Division Leader. Ang apoy sa mga mata nito ay lumundag sa paligid at ito ay nagtataka kung ano ang plano ni Zhao Feng upang makakuha ng mas maraming materyales. Kahit papaano sa kasalukuyang estado, hindi posible para kay Zhao Feng na kumpletuhin ang 100 corps plan sa Azure Flower Continent. Inilihim ito ni Zhao Feng at hindi naglakas loob na palabasan ang hangin nito. Sa araw na ito, si Zhao Feng ay nagtungo sa isang malaking auction sa Purple Rising Great Country dahil may balitang may mga materyales na kailangan ni Zhao Feng na ibenta doon. Sa isang disyerto, na may isang komplikadong lambak sa unahan. Q. Si Zhao Feng ay naging isang arko ng kidlat na mabilis na dumaan sa mga burol. Ang normal True Lord ranks ay maaaring magpatuloy sa paglipad ng ilang libong milya, ngunit dahil ang kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing sa isang sovereign, ang kanyang resonance sa Heaven Earth Yuan Qi ay 10 beses na mas malakas kaysa sa normal na True Lord ranks. Sa kanyang antas, maaari siyang lumipad ng 10,000 milya ng madali. Sa isang tiyak na sandali, isang malaking libong yarda ang taas na bundok na tumusok sa mga ulap ay lumitaw sa paningin. Ito ang Cloud Gazing Mountain, na isang mahalagang palatandaan ng pagpasok sa Purple Rising Great Country. Ang isang tao ay nakakakita ng libu-libong milya kapag nakatayo dito. Isang mapa ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ang ganoong kataas na bundok ay itinuro sa mapa. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang kumaibot habang nakatingin siya sa tuktok ng Cloud Gazing Mountain. Sinong nandyan? Nakaramdam si Zhao Feng ng malamig na hangin na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Nang malapit na niyang gamitin ang kanyang God Spiritual ay para siyasatin ito. Three-eyed Divine Light. Isang matangkad na sinag ng liwanag na tila kayang sunugin ang lahat ng nasa daan nito ay sumipol patungo kay Zhao Feng. Ikaw pala. Three-eyed Saint. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpadala ng malamig na sinag ng liwanag na madaling tumagos sa Three-eyed Divine Light. Isang batang may gininto ang buhok ang lumitaw mula sa likod ng mga ulap. Ito ay ang Three-eyed Saint. Malinaw na hindi inilagay ni Zhao Feng ang isang kakarampot na Three-eyed Saint sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ekspresyon ay solemne pa rin habang nakatingin sa mga ulap. Isang nagyayelong kapangyarihan ang tila bumuhos sa hangin, at parang si Zhao Feng ay pumasok sa Antarctica. Mystic Ice Queen. Bulalas ni Zhao Feng. Bumaba mula sa langit ang isang dilag na nakasuot ng korona at may hawak na tungkod ng yelo. Ang Mystic Ice Queen ay tila naging sentro ng Heaven Earth Yuan Qi, at ang lamig na dala niya ay kumalat sa 12-dosenang milya. Ang tubig sa loob ng radius na 10 milya ay nagsimulang mag-freeze, at maging ang dugo ni Zhao Feng ay may mga palatandaan ng pagyayelo kahit na ito ay may kakayahang sumipsip ng lamig. Shenger, manood ka lang sa gilid at i-lock si Zhao Feng gamit ang iyong bloodline ng Sacred Eye. Ang mga mata ng Mystic Ice Queen ay kumikislap na may layuning pumatay habang inutusan niya ang Three-eyed Saint. Naisip na niya ang tungkol sa Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng. Marahil ay mayroon din siyang ibang uri ng paraan ng pagtakas. Mystic Ice Queen, hindi ka pa rin sumusuko at tutulungan mo ang Three-eyed Saint. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya sa isang sovereign head-on. Zhao Feng, kung ibibigay mo ang mga sikreto at kung ano man ang nakuha mo mula sa mahiwagang pamana, baka hahayaan kitang mabuhay. Ang Mystic Ice Queen ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagpatawag ng umaalulong na bugzo ng nagyayelong hangin na bumaba mula sa langit, na bumabalot kay Zhao Feng. Ang malakas na hangin ay sapat na para mapunit ang normal na True Lord ranks, at pinaghigpitan nito si Zhao Feng. Hayaan mo akong mabuhay. Mystic Ice Queen, Three-eyed Saint, kung titigil ka ngayon, may pag-asa ka pa. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Katawa-tawa. Ang Mystic Ice Queen ay tumuro pasulong, at ang nakapalibot na hangin ay nagsimulang lumapit kay Zhao Feng. Zhao Feng,
dinala mo ito sa iyong sarili. Ang Three-Eyed Saint ay nagpalibot sa kanyang Sacred Eye bloodline at naglock sa lugar na kinaroroonan ni Zhao Fang. Hindi niya nilayo na patayin si Zhao Fang. Siya lamang ang may pananagutan sa paghihigpit sa kanyang mga galaw. King of Gods, Kabanata 532. Pagpatay sa isang soberano. Sa isang tabi ay ang Sovereign, at sa kabilang banda ay ang Three-Eyed Saint na ganap na nakalock kay Zhao Fang. Sa sitwasyong ito, kahit na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Wings of Wind and Lightning, hindi siya sigurado kung makakalusot siya at makakatakas o hindi, ngunit tila walang intensyon si Zhao Fang na umiwas sa una. Ho! Isang madilim na patong ng ambon ang nakapalibot kay Zhao Fang. Wu! Isang balangkas na ginto at pilak ang biglang lumitaw, na may apoy na nagninangas sa mga mata nito. Iyan ay, nanginig ang puso ng Mystic Ice Queen habang nakatingin sa nag-aalab na pulang mata. Isang lumalalang puwersa ng enerhiya sa pag-iisip ang dumaan sa lugar, at maging ang isang kasing lakas ng Mystic Ice Queen ay nabahala. Pagkatapos ng lahat, ang Skeletal Division Leader ay dalubhasa sa mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip at, sa kasagsagan nito, kahit na ang ibang mga sovereign ay matatalo sa mga tuntunin ng mental na enerhiya. Sa sandaling ito, si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay humarap sa nagyayelong hangin na papalapit. Hihihi. Ang Inheritance Technique ng Mystic Ice Palace. Natawa ang Skeletal Division Leader nang may lumabas na bone whip sa palad nito. Sumayaw sa kalangitan ang mga bahid ng lilang at pulang apoy sa paglitaw nito. Bam! Anumang yelong lalapit ay madudurog sa pamamagitan ng latigo ng Skeletal Division Leader, ngunit ang pag-atake ng Mystic Ice Queen ay tuloy-tuloy dahil patuloy nitong sinisipsip ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Hindi ito masisira ng ganoon kadali. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na magpigil laban sa isang sovereign habang ang isang malabong purple core ay lumitaw sa gitna ng kanyang palad at nagsimulang umikot. Boom! Ang lilang liwanag ay naglabas ng mapanirang aura na Sum-Iris sa kalapit na yelo. Sa sandaling ito, ang pinagsamang lakas ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader ay nagtagumpay sa pagharang sa pag-atake ng sovereign. Nabawi na ng Skeletal Division Leader ang 60 hanggang 70% ng lakas nito, na sapat na para harangan ang kalahati ng pag-atake. Ang latigo sa kamay nito ay lumipad, nagpakawala ng mga linya ng apoy. Kahit na ang ilan sa pag-atake ng Mystic Ice Queen ay tumama sa katawan ng Skeletal Division Leader, walang magiging problema para dito, dahil ang katawan nito ay maaaring tumagal ng karamihan sa pinsala mula sa isang normal na pag-atake ng sovereign nang walang anumang problema. Sa kabilang banda, kinailangan ni Zhao Fang na paikutan ang kanyang hangin at kidlat hanggat kaya niya para halos hindi maharangan ang lakas ng pagguho. Gayunpaman, kahit na ang kanyang katawan ay nanlamig, ang kanyang bloodline ay maaaring sumipsip ng ilang lamig at magamit ito upang makabawi. Hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Nagkaroon pa rin ng pagkakaiba sa pagitan ng Skeletal Division Leader at sa kanya. Kaya, isa lang itong nasugatang sovereign. Ang Mystic Ice Queen ay malamig na ngumisi at idiniin ang kanyang kamay pababa. Isang malaking bundok ng yelo ang agad na nabuo at nadurog mula sa langit. Ang bundok ng yelo ay tila nagpapanginig sa lupa. Ito ay parang puwersa ng kalikasan, isang kapangyarihan na hindi kayang labanan ng mga tao. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ni Zhao Fang at ng Skeletal Division Leader ay kapansin-pansing nagbago. Ang bawat aksyon ng isang sovereign ay magiging sentro ng Heaven Earth Yuan Chi at sumanib sa kalikasan. Hindi makahinga si Zhao Fang, at naramdaman niyang parang hinaharangan ng yelong bundok ang bawat posibleng ruta ng pagtakas. Isa pa, iniinis pa rin siya ng Three-Eyed Saint sa gilid. Beng! Ang nakakatakot na kapangyarihan at lamig ng bundok ng yelo ay yumanig sa dalawang figure sa ibaba. Halos hindi napigilan ng Skeletal Division Leader ang suntok habang si Zhao Fang ay halos lumuwa ng dugo. Sa huling sandali, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay naging malamig. Weng! Isang napakagandang figure na may suot na korona, may hawak na itim na espada, at nakaupo sa isang nagyayelong trono ang lumitaw. Kasabay nito, ang lamig na malapit kay Zhao Fang ay unti-unting hinihigop nito. Ngunit kahit noon pa man, nagawa lamang ni Zhao Fang na pigilan ang pagguho ng lamig.
Ang kapangyarihan ng bundok ng yelo ay sapat na upang agad na basagin ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, at sa kritikal na sandaling ito. Three-Eyed Divine Light, Golden Crow's Mothering World. Nagningning ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Whoosh! Isang nagniningas na uwak ang bumaril sa kalangitan patungo kay Zhao Fang. Napakalaki ng galit ng Three-Eyed Saint kay Zhao Fang, kaya ang kanyang pag-atake ay mahigpit na nakalock kay Zhao Fang. Wind Lightning Eye Flame. Kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ang diskarteng ito para harangan ang pag-atake ng Three-Eyed Saint, ngunit nangangahulugan iyon na naabot na ni Zhao Fang ang kanyang limitasyon, kahit na ang Skeletal Division Leader ay nahirapan. Sa sandaling ito, ang saya ay sumilay sa mga mata ng Skeletal Division Leader. Kung mamatay si Zhao Fang dito, hindi na magiging isyo ang Darkheart Seed. Siyempre, ang Skeletal Division Leader ay hindi nang ahas na kumilos ng mahina, dahil ang mga kakayahan sa pandaman ng God Spiritual ay ni Zhao Fang ay napakatalas. Ang inaasahan lang nito ay ang Mystic Ice Queen na mag-apply ng mas maraming pressure. Kung mas mataas ang panganib, mas malamang na makatakas siya sa kontrol ni Zhao Fang. Ice Imperial Spear. Lumitaw. Ang kalahating transparent na figure ng isang sibat ay na material sa palad ni Zhao Fang. Ho! Isang hindi maipaliwanag na lamig ang nagpalamig sa lugar at lahat ng nasa malapit. Nagsimulang magkapira-piraso ang bundok ng yelo sa itaas. Gamit ang Earth Grade na sandata at ang kanyang buong lakas sa labanan, si Zhao Fang ay bahagyang mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader. Break. Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay sama-samang sumalakay upang harangan ang pag-atake ng Mystic Ice Queen. Skeletal Division Leader, gaano kalaki ang pagkakataon natin na patayin ang Mystic Ice Queen? Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa pamamagitan ng Darkheart Seed. Pumatay ng soberano. Halos mabaligtad ang Skeletal Division Leader at pumikit ang mukha nito. Master, baka hindi na natin mailigtas ang sarili nating buhay. Kung tungkol sa pagpatay sa kanya, ang posibilidad ay halos zero. Kung ako ay nasa tuktok ko, magkakaroon tayo ng 10 hanggang 20% na pagkakataon. Puno ng galit ang mga mata ng Skeletal Division Leader, ngunit naguguluhan din siya. Paanong hindi pa ito alam ni Zhao Fang? Siyempre, alam ni Zhao Fang. Ang Skeletal Division Leader at siya ay magkakasamang kailangang magbayad ng mabigat na halaga upang maitaboy ang Mystic Ice Queen, at kahit na magtagumpay sila, ang Skeletal Division Leader ay magiging mahina muli. Bakit hindi mo ako pinapansin kapag inaaway mo ako? Itinaas ng Mystic Ice Queen ang kanyang kamay at isang mas malakas na ipoy-po ang lumitaw. Lumakas ang tibok ng puso ng Skeletal Division Leader. Ang pressure na kinakaharap nila sa oras na ito ay mas mataas kaysa dati. Hihihi, karapat-dapat ka talagang maging soberano. Mas maganda sa ganitong paraan. Isang mahinang tawa ang nagmula sa asol na buhok na kabataan sa tabi ng Skeletal Division Leader. Tumawa. Nakakatawa pa talaga siya. Naging berde ang mukha ng Skeletal Division Leader. Kung namatay si Zhao Fang, malamang na siya rin. Napagtanto ng Skeletal Division Leader na hindi na ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang Earth Grade na sandata. Shua. Isang jade carving ang lumitaw sa kanyang kamay. Iyan ay naramdaman ng Mystic Ice Queen sa ere ang paglukso ng kanyang puso at medyo nabalisa siya. Proteksyon ng Jade Dragon, buksan. Ang ukit ng Jade ni Zhao Fang ay biglang nagbigay ng maliwanag na liwanag, at lumitaw ang isang berdeng dragon. Q. Isang malalim na dagandong ang umalangaw sa kalangitan, at ang dragon ay nagpalabas ng walang kapantay na kapangyarihan. Ano ito? Ang Skeletal Division Leader at ang Mystic Ice Queen ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na presyon sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng ilang daang milya ay tila pinaghihigpitan ng ilang kapangyarihan, at bawat nilalang na nasa loob ng libu-libong milya ay nakakaramdam ng presyon sa kanilang kaluluwa. Patayin siya. Itinuro ni Zhao Fang ang Jade Dragon Protection at itinuro ang Mystic Ice Queen. Whoosh! Ang malaking berdeng dragon ay sumugod patungo sa Mystic Ice Queen, na naging sanhi ng pagyanig ng Yuan Chi sa malapit. Basag. Nabasag ng ipoy-po ang sandaling hawakan ito ng dragon. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Hindi, huwag.
Hindi mabilis ang pag-atake ng dragon. Sa totoo lang medyo malinaw kung saan ito patungo, ngunit hindi ito naiwasan ng Mystic Ice Queen. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi na ilalapat ang low ika. Arg! Napasigaw ang Mystic Ice Queen habang ang kanyang malakas na depensa ay napunit na parang papel. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng isang soberano ay pinatay ng dragon na ito. Palace Master. Ang Three-Eyed Saint sa hindi kalayuan ay labis na natakot na ang kanyang kaluluwa ay maaaring kumalat anumang oras, at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Isang sovereign na nakatayo sa tuktok ng kontinenteng ito ay napatay ng isang Jade Dragon na inukit sa kamay ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng Jade Dragon Protection ay halatang mas malakas kaysa sa Void God Protection ni Ye Yanyo. Pinigilan ni Zhao Fang ang pagkabigla sa kanyang puso. Kasabay nito, ang kulay mula sa ukit ng Jade Dragon ay kumupas ng kalahati at lumitaw ang isang bitek dito. Ang Jade Dragon Protection ay maaaring ituring na isang uri ng Void God Protection, ngunit ito ay mas kakaiba at naglalaman ng bloodline ng isang tunay na dragon. Ang Skeletal Division Leader ay nanood ng nakabuka ang bibig at nagsimulang pawisan. Hindi niya akalain na itinago ni Zhao Fang ang card na ito para makapatay ng Sovereign. Sa sandaling ito, inalis ni Zhao Fang ang ukit ng Jade Dragon at casual na tumingin sa Skeletal Division Leader. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang lamig mula sa mga paa nito sa buong katawan nito.